We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning! Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Ano ba, Janice? Oo, Pag-usapan muna natin kasi today we'll be talking about choices. Choices that you make choices in life. that we make. Pero Oo. hindi ho ito simple kasi gumagawa ho ba ng maling desisyon ng mga taong matalino? Ang mga babaeng matalino? Sila po ba ay gumagawa ng maling desisyon sa kanilang mga buhay? Mga foolish choice? Meron bang ganon? Ikaw, Jelly, smart ka ba o intelligent? Oh. Hindi, may choices ka bang tagilid na ginawa sa buhay? Meron din ako mga choices na ginawang ganyan. Lalo na sa kabataan ko, yung mga Kwento, bagay-bagay. sige, kwento. Hindi, parang right after coming out of a serious relationship, I went into another one just so I could, get over the last one. Ay, Manasado. Manasado. Hindi siya panalo kasi hindi lang ako nasasaktan, sasaktan ko pa yung isa kasi sabi nga ni Haji, panakit butas na laman. Di ba? Pero hindi siya nanonood. Okay. Pero, akala ko noon, okay, panalo to, ganito ito, mahal ko to. Akala ko lang pala yun. Hindi pala ganun. Kasi sa kagustuhan ko mag-get over yung isa, pinasok ko to yung isa. So yun, medyo wrong choice yun. Hindi lang ako nasaktan, nakasakit pa ako ng iba. Diba? Eh, ikaw, sabi nila, Okay. sabi nila, ano daw, si Angelo daw made, a lot of, not so very smart decisions. Oo, pero But, feeling ko naman, natuto na siya. oo, diba? Yun ang importante naman eh. So, paano nga ba tayo darating sa point na natuto na tayo? Okay? Oo. Yun Paano ang... ka matutuo? Correct. Exactly. Yun ang malalaman po natin today sa pagbabalik po ng Sis. Always be. We are sisters, we are sisters. Always be. We are sisters, we are sisters. Naniniwala ba kayo na kung sino ang matalino? Sila yung madalas madapa when it comes to love. Aalamin po natin kung totoo nga yan kasama ang ating mga guests for today. Ang mga makakasama natin today ay mga hinangaan nating celebrities, mga smart and successful actresses. Pero at one time in their lives, nagkaroon din sila ng mga pagkakamali. Please welcome ang sis Raven Villanueva, Alice Dixon, Rhea Locsin, and Ami Oscar. Gaganda mga girls natin today. Nako, ano nga ba ang mga katangian ng isang matalino at smart na babae? Ipapakilala namin sa inyo sila Arnie from Marikina City. Isa po siyang matalino at smarting babae. At sa edad na 36 ay marami na po siyang na-achieve. Pakinggan po natin ang kwento niya. I would consider myself as intelligent kasi since childhood, I've always been a consistent achiever. Like when I was in elementary, I was the class mathematician. And aside from that, I was always involved in other activities. Like I was part of the mga drama guild, etc. And then after elementary, when I moved on to high school, I was able to maintain that. I went to UPIS. I was, again, an all-around achiever. Academically, I would always be doing good in the maths and sciences. And on the other hand naman, I would still be very active in extracurricular activities.
like theater, choir, etc. And then moving on to college, I went to UT first. I was vice chairman of the Engineering Student Council. I was always an officer of a sorority which I joined, that's Pi Sigma Delta. And after graduation from college, actually ako yung experience ko, I never had to look for a job. Ako yung hinahanap ng trabaho, parang gano'n. So, until I reached yung level that I was able to achieve now. Yes, I would guess I am successful right now. Kasi sa akin, ang measure of success, hindi lang naman financial, although financially it's okay because I am an assistant vice president of the company. But at the same time, I've already made a name for myself as far as the industry is concerned. I'm in the pre-need industry, and I am one of the more in-demand trainers, events organizer, etc. Sila Arnie is a typical achiever, successful sa academics. Nung nag-aaral pa siya hanggang sa career, do you agree na isa siyang intelligent and smart woman? Okay, define natin. Kasi usually, ang intelligent, academical talaga. Academically, speaking yan. Bookish smart, yung ganyan. Correct. When you say smart and wise, it's usually practical living. Yung ganon. Okay, Common sense. Yung ganon. So, sa tingin niyo, si La Arnie ba is an intelligent, smart, and wise woman? Intelligent siya siguro kasi sabi niya, talaga hinahabol na siya ng mga kumpanya, hindi na niya kailangan maghanap ng trabaho eh. Depends rin kasi sometimes you can be academically intelligent, but then you can be really dumb in other aspects of your life. So, correct. depende rin. Palagay niyo ba, what makes a matalino na babae? O ano ba ang qualities? Maraming yan eh, di ba? Yung pagiging matalino. Pwede siya, napakatalino niya talaga, Obvious di ba? naman, the way she speaks pa lang, di ba? Napaka-intelihente dahil kasi yung talagang pinili niyang tapusin pag-aaral niya, lahat pinagbuti niya. Pero for me, yung talagang intelihente, smart, yun yung tao na alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo kung ano yung gusto mo. Kung mali, yung mga choices mo, kung minsan alam mong mali, hindi tama, pero gusto mo yun, pa rin. pag ginawa mo man, alam mo dapat labasan din, nang hindi naman mo sisirain yung sarili mo. At kung masaktan ka, preparado ka doon sa mga consequences na alam mong pwedeng dumating sa'yo. Kasi meron mga smart na hindi masyadong intelihente. Meron din namang intelihente na hindi rin masyadong smart. Depende siguro talaga eh. Pwedeng school smart siya, pero hindi naman street smart. Yung ganun. Oo, hindi parang... Pagdating sa buhay, medyo mawawala siya ng konti. pero alam niya lahat ng Tanungin mo siya. MC squared, tama ba yun? But MC squared ba I think that intelligent and smart women, they have a time na dumb sila in their lifetime. There will always be a time na they're not smart or palpak or whatever. You cannot know everything. Hindi naman pwede. Alam mo lahat. Kasi pag sinabi na natin matalino o magaling, mataas ang expectation. So, pagka, kayo ba, did you think na mataas ang naging expectation sa inyo ng mga magulang niyo? Sa akin, hindi siguro. Normal lang. Kasi hindi naman ako nakatapos ng college. Hanggang high school lang ako. Kasi I started working after high school. Pero sa tingin ko, kahit hindi ako ganun ka-intelligent, medyo may pagka-smart ako pagdating sa buhay. Oo, kasi wala naman akong grades na pwede may consistent na honor student ka. Iba kasi yun eh. Pero kung diskarte o yung mga gawa siguro sa buhay, pwede ko sabihin na yung mga buti nga mabot ng college, ako high school lang talaga, second year. Yun. Sa akin yung expectation, siguro kasi favorite ako ng pamilya. Sa akin sila yung parang naging hope nila. Tapos ako yung naging breadwinner na yung parang mataas ng yung standard of living na Alice, you finished college, di ba? So do you think that the expectation ng parents mo sa'yo mataas din? Kasi nakatapos ka ng college in spite of working, ha? Yes, because I was the youngest in the family, and lahat ng hindi nagawa ng mom ko or ng parents ko when they were younger, they made sure na meron ako. Like, my parents weren't able to finish college. So, they made sure na makatapos ako. Ikaw ang makatapos. Yeah. So, they really had high expectations for me because when I was in grade school pa lang,
I was always at the top of my class, grade school. Ito pala yung Nung high school na lang ako pumalpak. Tsaka nandito na ako. Hindi, tsaka nandito na ako when I was in high school. Kaya iba. So, iba ang environment. Ibang-iba talaga. Ako naman, nung high school, medyo hindi ako nakakoncentrate masyado eh. Kumbaga yung iniisip ko, ay nako, glee club or whatever activities para lang makaiwas sa class. Pero nung college naman, dahil ako na nagbabayad, talagang kiniigihan ko naman. Pero hindi ko natapos. Yun. Kasi nag-artista ka na rin, di ba? Oo. Talagang sagabal minsan ng pag... Ako rin, hindi. Grabe. Hindi kaya magaling ang isang tao ay hindi na siya nagkakamali. Nadadapa pa rin sila, lalo na pagdating sa pag-ibig. Bakit kaya at anong dahilan? Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Sis. Nalaman natin ang kanyang mga accomplishments noon sa school at ngayon sa kanyang career. But despite her image as being a smart and successful woman, syempre, nagkakaroon pa rin siya ng mga foolish decisions. Diba? Lalo na pagdating sa love. Lahat naman tayo eh. Tuloy natin ang kwento nila, Arnie. Yung first kasi, I met him in a rally. At the time, I was a student leader. He was a community youth leader. So, nung panahong yon kasi, I was an activist. Ibang tingin ko sa mga community youth leaders. Parang idol ko yan kasi full-timer sila. They gave up a lot of things na ako hindi ko kayang i-give up. So, parang ibang tingin ko, parang icon yung tingin ko sa kanya. And when he fell for me, parang head over heels ako talaga na wow, parang na-in-love siya sa akin. Not knowing na tao rin siya eh. Parang wala yung ganong pagtingin. Ang idea ko was, in love siya sa akin, in love ako sa kanya, everything will turn out fine. Kaya lang, when we started living together, dun na lumabas yung differences. Like, syempre, iba yung kinalakihan niya, iba yung kinalakihan ko, iba yung upbringing. And then siguro, isang turning point din was the fact na hindi kami magkaanak. We were together for 5 years. Hindi kami talaga, we tried everything, we even went to a doctor, parang ganon. So, ang naging ending nun was, meron siyang na-impregnate na other woman. Na ang gusto niyang mangyari at the time, kunin niya yung bata, kami pa rin. Yung upbringing ko will not allow that. I decided to give up on the relationship. Sige, kayo na lang because parang she needs you more than I do. It finally ended on the wrong note after 5 years. But my foolish choices did not end there. After that, there was another foolish choice. But that foolish choice wasn't as foolish as the first one kasi may achievement ako doon eh. I have a child who is 9 years old, si Aya, born out of that second mistake. Sila Arnie is an example of an intelligent and smart woman. Pero pa sa love department, nadapa siya at sabi nga niya, di lang isa, nasundan pa ito, pumangalawa pa. In what way kayo nakaka-relate sa kanya? Diba? Love is blind. Kailan naman talaga yung sa school kasi hindi naman natuturo yung love, Tsaka diba? malay mo ba kung kanino ka mai-in love, di ba? Parang feeling ko, nagkataon lang talaga na hindi kayo Tsaka when you're young, you really don't know what you're doing most of the time. I mean, you think you do at the time, but later on you find out, bakit ko nagawa yun? Or, I mean, later on you realize, Mapapatanong ka parang, talaga eh. bakit? You know? 12 years ago, you were involved with somebody na naging bad influence sa'yo. Really bad because BI ba siya? BI? yes, very bad influence. And although my friends and my family were saying, wag na siya, you know, get away from him, he's bad influence on you, matigas pa rin ang ulo ko. Ginusto ko pa rin yung gusto ko. Siyempre. In love. Tanga. Because when you look at it, di ba, sabi mo nga, paano yung foolish choices, medyo hazy siya ng konti. Kasi di ba, hindi nga natin alam kung kanino tayo mai-in love. Okay, we fall in love with a person na akala natin at the time is okay, maganda naman ang pinakita sa atin. Tapos in the long run, at the end, marirealize mo, parang, ay, mali. Di ba? Yung ba, would you consider that foolish choice? O mas foolish choice yung, alam mo na ngang hindi
nakikita mo na klaro na sa'yo yung picture na, teka, masama ugali nito, or may diferensya ito, bad influence ito, pero pumasok ka pa rin. Yun ang mas Diba? Parang mas foolish yun. Alam mo kasi sa case ko, ang aga ko nag-asawa eh. Ang aga ko nag-asawa, yung first marriage ko ang aga. Pero parang kahit, kumbaga, may nangyaring ganon, dun sa experience, parang may ginawang kabutihan naman. Merong results na maganda You rin will not be siya. the person you are now if not. Oo, kung bata, kasi impulsive ka eh. Hindi ka nakikinig talaga sa mga magulang mo. Pero ang maganda talaga ngayon, kasi yung mga anak ko, teenagers eh, parating from experience ganito, Marami ganito, kang dumaan masasabi. sa ganito. Kaya, hindi mo naman sasabi sigurong foolish choice yung nangyari na yun. Kasi kung hindi ko dinaanan yun, hindi ko maipapa-advise sa mga anak ko yun ngayon. Kasi laging from experience ang pagkausap ko eh. Wala na sila ibang pwedeng pakinggan, kundi ako kasi dinaanan ko. Parang kung may makinig tayo kay mami, dahil alam niya yan. Oo, talaga, to the letter, lahat ng dinaanan ko. Alam nila? Amoy ko pa lang, teka, alam ko na yan. Kaya medyo cautious sila. Kasi alam nilang malalaman at malalaman ko. Si Miss Ami, sabi kanina ni Alice na when you're younger, syempre you make foolish choices, syempre mapusok, di ba? Di nakikinig sa Di isa, nakikinig, nag-aalam-alaman, di ba? Would you say na at your age now, nakakahiya nang magkamali ka pa? Oo naman. If you make the same mistake. Oo. Parang yung pagka yung inulit-ulit mo, kasi, Diyos ko, 40 ka na eh. Ako, 40 na ako. Tapos pag hindi mo pa alam kung ano yung ginagawa mo. Nung araw, okay lang yan. Kasi nung bata ako, teenager, talagang, naku, parang hindi kami swak nito or parang hindi kami compatible nitong guy na to. Pero dahil sa katigasan ng ulo mo, at naglalaban, alam naman ng utak mo na hindi dapat eh, pero yung puso mo, pagbigyan natin. Magkaaway ang dalawang yan, pagbigyan mo na, sige na, subukan mo lang muna. O pagka 6 months, ganun talaga, o di, umayaw ka, at least sinubukan mo. Dumaan na 6 months, hindi Tapos pa rin. kausapin mo sarili mo, okay, tama na, sabi sa'yo, mali eh, sa salamin na ganyan. Tapos Dumaan na ang aatras 3 ka. years. Ay, hindi naman ako gumanon. Ay, hindi naman. Oo, hindi. Pagka mali, 6 months, 6 tama months na. lang, tops. Kasi nakakabangon ka talaga after 6 months. Oh, yes. Hindi tama. As in talagang Oo, nakakaayaw ka oo. kaagad. Mas nangingibabaw pa rin yung isip ko. Hindi naman ako nagpapakadunod dun sa... Huwag naman Oo, ganun, diba? At the process na pinagbibigyan mo, sinusubukan mo, at the same time, pinag-aaralan mo pa rin yung paano ka aalis. Na yung pinapatibay mo na yung sarili mo na yung pag umalis ka, ready ka na. Ready ka na. Ready mo na. Piniprepare mo na yun. Si Raven, ano ba iniisip mo nung pinili mo si Diego over your career? Since yung time na yun talagang you're just starting. Mahirap kasi. How old were you then? When I was going out with him, I was 18 and then I got pregnant 19 na. Ang hirap kasi, syempre, guys have the tendency of telling you what to do pa. Parang don't do this, don't do that. Bakit ka pa Siyempre, magaganito? paalipin naman tayo, di ba? Why are you wearing that? Bakit ganyan yung makeup mo? Ikaw naman, in love ka, sa tanga, o sige, Sunod sunod-sunod ever. naman. Pero dadating yung point na parang sandali lang, hindi ko nata kaya to Parang, minamadahon ako nito. Bakit may buhay na rin man ako Parang ganon. Nagising ako Kailan na parang... dumating yung puntong yun? Nung may bata na, parang sabi ko, hindi naman to magbabago. Parang gano'n, hindi talaga kami compatible. Kailangan, exit na ako, gano'n. Oo. So Pero sa'yo- I've learned from my mistakes. Kaya maganda nga nangyari din yun Kasi siguro kung hindi nangyari yun, pag nagka-boyfriend pa ako ulit, ito na naman si Gaga, utu-utu na naman. Yung gano'n. Oo. Kailangan talaga matuto ka kasi kundi you'll really make the mistake again. Pero dapat talagang matuto. Pero kasi kung gano'n na nga nangyari, tapos wala ka rin natutunan. Ganun na rin. Sana naman. Oo, ganun Kasi na may mga yun. babaeng tulad ko nung bata, o baka naman hindi, baka this time ito, iba naman Ay, ito. Diyos ko. Di ba? May ganun may ganun talaga. Hindi, I don't think so. Pare-pareho. Always giving my best. Di ba? Nakikita mo na, pero talagang inaano mo pa yung sarili mo, baka pwede. Sabi mo nga, di ba dati, palagi ka pumapasok sa relasyon kahit alam mo hindi naman panalo. Sa tingin mo... Just to get out of yung sitwasyon na lonely ka, ganyan. So, para bang ang nasa utak ko kasi noon, yung parang, yung magamot yung loneliness na yun is to find another love. Ganyan.
palitan ng bago. Para So, makaalis para ka you ng- can get over the Yung last nakaraan, one, kailangan or ano. panakit-butas Oo. na lang. Sabi ka So, meron ka naiisip na panakipbutas yun. Like, kung ikaw mismo, gusto mo sana totoo na. Oo. Pero hindi mo alam na hindi ka pa pala ready or hindi pa dapat. Wrong assumptions also lead to foolish choices. Oo, ganon. Diba? Or para lang matakasan natin ang... Sometimes kasi, di ba, meron tayong mga bagay na ayaw nating harapin. Like for example, being alone. Loneliness. O yung sa pag-aakalang hindi natin kakayanin. Ayoko nang umiyak. Oo, yung ganon. Pag wala akong love, wala akong blow. Sa pagkamay natin, parang, uy, eto na, si Hope. Eto na si Love again. si Hope, si Love, si ano. Saan-saan ka nagpupunta, mga disco, mga ganyan. Para makahanap Suot mo sexy. Ng mga wala namang direksyon ng mga buhay ng mga taong pinupuntahan mo. Pero pag uwi mo, malungkot pa Wala rin. din. Ganun din. O siya, kailan nila na-realize na mali pala sila? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng sis. We are sisters. We are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. Sila Arnie, it took 5 years bago niya tuluyang tinapos ang kanyang relationship. At 3 years naman yung kanyang pangalawang relationship. Bakit ba sa palagay niya umabot pa sa ganung kahaba yung relationship bago niya na-realize na hindi naman pala siya panalo, yung mahihirapan lang pala siya. Parang sa inyo, parang kailangan tumagal-tagal pa bago natin ma-realize na mali pala yung ginagawa natin. Kailangan maghirap muna tayo, hindi lang tayo madapa, kailangan yung sad-sad ka na. Balik ulit tayo sa benefit of the doubt. Ayun! Binibigyan niya ng chance. Binibigyan niya ng chance yung relationship. Bigyan ng Or siguro, pagkakataon. masabi Baka sa sarili magbago. niya, at least, nasubukan ko. Kaysa hindi ko binigyan ng, hindi ko tinry. Na pag Pwede ko lumiwalay sabihin sa sarili ka, ko na, what if, wala akong ano? pwedeng pagsisihan. Oo. Ito, do you think, kunyari, like sila Arnie, in those 5 years, do you think na on the second year pa lang, hindi pa niya alam kung ano nangyayari? Nagbubulag-bulagan lang siguro siya? Or she just was hoping na magbabagong takbo? Alam, depende siguro rin sa personality ng tao. Kasi kagaya ko, kung hanggat kayang matiis, titiisin ko. Depende sa personality siguro. Kaya yung iba nagtataya. Kaya nga ako nangingiti eh. Depende sa personality. Kung kakayanin pa, siguro kung talagang kinaya ko ba, baka mas matagal pa. Pero, yun, nasa character talaga ng tao din. Pero kung pinatagal pa yung gano'n, do you think Siguro- magbabago pa ang choice mo? Siguro kung alam mong worthy naman na pagpatagalin, yung lalaki na baka, nabigyan ng chance, kung gaano ba kalalim yung pagmamahal mo talaga sa kanya. Di ba? Kasi may mga babaeng ko minsan, titiisin ko na lang ba ito o mas malungkot ako pag wala siya. Alam sa dalawa. Pero darating talaga sa punto na parang, ayoko na. Darating talaga mapupuno sa ka punto. din. Oo naman. Di ba masarap isipin na after all the mistakes na nagawa natin sa buhay natin, sabi nga ni Ate Oji, mas masarap mangaral sa mga anak natin because nanggaling ka dun eh. Alam mo yung kung gaano kasakit, kung gaano kahirap, alam mo kung ano yung mali. Pero- But what if all your guidance, lahat ng papangaral mo, lahat ng pag-explain mo, pagpakita mo nung nangyari sa'yo, they commit the mistakes that you committed. Ganyan, diyan ka na talaga iiyak. At saka talaga, it's not in your hands, it's in God's hands. Yun talaga, kaya bata pa lang, pangaral talaga, God's word, God's input. Kasi, sa totoo talaga may sarili silang buhay eh. Hindi mo hawak ang buhay nila. Pati desisyon, kahit ano talagang sabihin mo. Pero, kailangan mo pa rin silang i-guide. Ngayon, kung talagang magkakaroon sila ng wrong choices in life, it's between them and the Lord. Desisyon na nila yun eh. Depende rin sa pangangaral ng mga magulang yun eh. Because there are parents who enforce what they want on their children instead of guiding them. Minsan sa kagustuhan mo mapabuting anak mo. When it's enforced, nagiging rebellious ang mga anak and they still do it even if it's wrong. But if it's if it's paalala lang, even if they make the mistake or not, at least it was because na-guidance sila. I guess for us, kung natuto man tayo, we were allowed to make those choices, make those mistakes para matuto tayo. Baka in the long run, for them, it's the same thing eh. Kailangan magkaroon sila ng choices na ganon para makabangon sila at matuto. At may warning, hindi yan nagagawa overnight. Dapat talaga bata pa lang,
sanay na sila na nakikinig sa'yo. Kasi kung pag medyo mga teenagers na, o mga 12, 13 years old, hindi na makikinig yan. Kaya dapat medyo bata pa lang, medyo ayan na. And the parents have to set a good example for the children to follow. Alice, when did you realize that you really had to end your relationship with your boyfriend? Yung that time, yung That's bad influence. Si bad influence. When I saw that it was going nowhere talaga. But when did you realize that it was going nowhere? It took me 4 years. And then, even on the 4th year, I was still hoping na baka magbago to. Baka, because the more that we want to change the other person, the more hindi mangyayari yon. So, it took me the 6th year, I said, this is not gonna work talaga. And I left. And then, yun, nawala ko. As in, nawala ako sa Philippines. I had to be away for a while, and then everybody was asking, nasaan na si Alice? Nasaan na si Alice? And I had to hibernate for about a year before I could come back and resume my life again. You had to recharge yourself. Ano ginawa mo, Raven? Ako naman, ano? Anong ginawa mo? Ako ginawa ko naman. Umalis! Dali isipin ko mabuti. After we broke up, I tried to make aliw my sarili. Labas ako, date, para makalimutan ko na nangyari, na parang I don't wanna think about it, ganyan. Tapos, I left. I went to Guam, and I worked a normal job, and I went to school. And then, I missed show business, and I went back here sa Philippines. So you went to Guam. Gano'ng katagal doon? I was there for 2 years. Ang tagal na pala, no? Parang kailan lang? 2 years ka pala doon? 2 years ako doon eh. At ano na nag-work naman ba? Work naman, forget mo naman siya. Na-forget ko naman siya and naka-move on ako, nakalimutan ko na siya. Parang ngayon, pag binabanggit siya sa akin, wala. Okay na. Hindi ka affected. Hindi ako affected sa kanya. Normally, di ba, parang to move on, to get up, automatic yun parang, let's work, let's do something productive. Di ba, parang kailangan bawiin natin. Ba yun? Was that your reason for working and going back to school? Yeah, kasi ayoko naman wala akong ginagawa. Siyempre, mas lalo ka malulungkot na parang wala ka ng kahag, wala ka ng ganun-ganon. Yung ganun, wala ka ng ka-sweetie-sweetie. So, parang inaaliw ko na yung sarili ko. Gusto ko maging busy ako. Parang hindi ko na iniisip yung mga love-love na yan. Yung ganun. To yan kasi pag idle ka, ang dami-dami pumapasok. Oo, doon pumapasok yung loneliness. Ganun ba yun? Heart. Ganun ba yun, Janice? Ay, ito sabi nga nila, Arnie, hindi lang isang beses siya nagkamali. Paulit-ulit, iba naman ang experience, pero basically, Pareho ending. pareho ang ending. Bakit ba nagkakaulit-ulit pa yan? Bakit ba kailangan mangyari pa ng mangyari? Bottom line, hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya talaga to seek God's counsel. Bottom line talaga yon. Ako, ganun yung nangyari sa akin. Paulit-ulit, sige, patingin, try until you die. Ganyan. Pero until nagbago lang ako, sabihin, nung malaman ko kung ano yung, nung nag-Bible study ako, nung tinanggap ko ang Panginoon, nung may plano pala ang Diyos sa akin, na hindi pala ako ganun tipo, na dapat lang makikipag-living, ako pala yung tipong pinapakasalan at yun ang gusto niya para sa akin. Nung yung tumaas yung tingin ko sa sarili ko, na hindi pala ako dapat, kung ang Diyos binibigyan ako ng importansya, sino naman ako para baliwalain ito, o yung mga lalaking yan para hindi ako pahalagahan. So you think also the bad choices, nangyayari din yan, inaalaw yan ni God for us to also find our spirituality. Because we go through an awkward stage na hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa natin. Basta gawa lang tayo ng gawa. Impulsiveness. That we lose all sense of balance. Meaning our spirituality, our self-esteem, our self-respect, our individuality. So, pag nangyari yun, pagka bumagsak ka, damang-dama mo ata dyan. Nagre-relate. Ano sa'yo ba yung sinasabi ng dalawa ni Babu? Ano mo magrewato ka ako, nagre-reklamo ka ako. Okay. Diba? Parang gano'n. It helps also in finding ourselves. Totoo Oh yan. yes, yun ang talaga yung paraan for me ha. Kasi yung nagre-rely ka sa sarili mong understanding, talagang ano hindi sigurado Hindi Hindi enough. sigurado yun. Iba yung alam mo kung ano yung plano ng Diyos sa'yo, siguradong hindi ka magkakamali. At hindi mo talaga kaya on your own. Kahit anong gawin mo, 101% Mali talaga. Hindi mo kakayanin on your own. Tsaka feeling ko parang, di ba dapat, pag nagkaulit-ulit, feeling ko parang, kasi hindi ka natututo ng leksyon. Parang may parang sinasabi sa'yo ng Diyos na,
ito dapat ganito ka, o dapat ma-realize mo ito. Hindi mo na-realize, pues, meron ka pang darating na trial. Hindi mo pa rin kuha, isa pang trial. Hanggang sa makuha mo din. Pag nakuha mo din, mas gaganda na buhay mo. Ganun ba yun? Kasi maganda sana yung ma-realize mo yan, wala ka pa sa bagsak na bagsak. Wala ka pa din sana sa... naman, di ba? Yung point of no return. Kasi mas masakit. Mas masakit Pagka yun. yung ganun, mas malaki ang Sana dago. medyo yung kalabit pa lang o kurot pa lang sensitive ka na sa gusto ng Lord. Okay, eto na. Natuto ka na ng leksyon mo or so you thought natuto ka na. So you thought. Pero, At the moment. syempre, human pa rin tayo. Nakakaramdam pa rin tayo ng yung paghahanap ng pagmamahal. Pero eto na naman, may dumarating na naman. Ayan na naman si Love at saka si Hope. Ayan na naman siya. So, ano naman ang process na pagdadaanan mo to move on and get into another relationship with the thought na sana this time talagang natuto na ako. Pero syempre, bago na sagutin yan, pahinga muna tayo. Magbabalik na po ang sis. We are sisters. We are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. We're back! Okay, balik tayo sa question kanina. So ano nga ba ang mga prosesong pinagdadaanan before you move on into again another relationship na pwedeng ibalik kayo sa dating gawi? Anong dating gawin? Dating gawi, yung bobo-bobohan, tanga-tangahan, yung gano'n. Anong O, so, pwedeng ibig sabihin, gawin? hindi ka Na dumaan parang sa bumalik proseso. doon. Oo, so ano, Parang bumalik paano yun? Next relationship, after akala mo natuto ka na? Nung matuto kasi ako, wala namang... May dumating, pero ang maganda dun, may mga kaibigan ako si Tonet, macho, na please, pag-pray mo kasi itong dumating na ito. Kumbaga, kasi before, lagi akong lonely pagka walang love. Tapos nung nakilala ko yung Panginoon, aba, pwede na akong walang boyfriend, pwede na akong walang love. Ba, matagal na. Di ba? Yung para sa akin talagang ang tagal-tagal nang wala. Kumbaga, grace ng Panginoon yun. Happy naman pala ako. I feel complete maski na walang love, maski walang lover, ganyan. Pero merong isang pinadala minsan na super gwapo. Anong gagawin ko dito? Ang gwapo niya. Tsaka parang, di ba, lahat ng babae naghahabol dyan. Parang kilala ko. Parang, sino ba ito? Parang, naku, teka muna. Baka naman siya yung pinapadala. Ayan ka na naman. Pero ang pinakamaganda doon, please pray for me. Sabi ko doon sa mga kaibigan ko, ito ba talaga? O hindi? Masarap doon, may mga kaibigan ako, mga Christian na talagang ginagaidan ako, tapos pinagdadasal ako. And hindi naman ako bumagsak sa pagkakamali or sa hindi dapat. Tama ba mali ang sumunod ka sa nararamdaman mo? Yung, eto, may dumating. At medyo fabulous. Tama ba na, sige nga, try ko? Kasi parang, pag hindi mo naman tinry, how will you know? Malay mo naman, baka naman mamaya Siya na nga. Siya pala yung match mo. At hindi mo napansin. Hindi nga lang siya yung perfect na ine-expect mo, pero okay na rin. Yung gano'n, di ba parang, isipin mo parang, if you'd never try, parang you'll never know. Di ba? Ganun yun. Kung ako tatanungin talaga, I would seek God's counsel first. Alam mo kasi, Priority na talaga. Kasi after my first marriage, may mga sumunod na relationship, hindi rin talaga nag-workout kasi wala pa ako sa Panginoon Diskarte ko lang talaga yon. Tapos nung nakilala ko yung asawa ko, pareho kaming may past lives, marami kaming mga baggages na dala-dala. Pero pareho kami nakakilala sa Panginoon. Alam mo, parang mula nung, hindi ko sinasabing walang problema, pero yun yung naging turning point ng buhay namin pareho. Kasi may anchor kami, may nakagitna sa relasyon namin. Kaya sabi ko nga pag tinatanong, anong sikreto ng isang, siguro yung sinasabi na successful marriage, kasi kung walang sikreto, bottom line lang talaga, kailangan God-fearing yung pareho. Pareho kayong dalawa. So in other words, Palang solve na kayo. ipagdadasal mo ang iyong next love. oo naman. Oo naman. Ay yung talaga, yung binibigay talaga ng Panginoon. Kasi talagang merong isa para sa isa. Yan nga sabi ni God. Ako naman, ang tendency ko, what I went for in my first boyfriend, the second naman, hindi ko, kumbaga kung meron siyang ugaling ganun, kagaya ng first, hindi ko kumukuha. Umaayaw ka na kaagad, Oo, ganun? maayaw ko, parang, sindali, parang pareho sila, parang ganun. Ayoko Napapasok ka na Oo, kaagad. parang napaparanoid na ako, na lumalayo na ako, yung ganun. Tsaka,
Kung anong ginawa ko sa first boyfriend ko, sa second, hindi na gano'n. Kumbaga, kung first ko, regalo ako ng regalo. Sa second, hindi na ako naregaluhan ko. Hindi ko gano'n. Oo, nadala na eh. Alice, did you think, were you pretty sure, paano mo nalaman na si Ronnie na nga yun? I didn't know. When I first met him, actually, magkaaway pa kami. I didn't like him and he didn't like me. Kasi I think nayabangan kami sa isa't isa. We didn't hit it off on the right foot right away. And I never thought that dumating sa point na magiging talagang close kami as in friends hanggang sa hinahanap-hanap ko na yung friendship niya. I mean, when he stopped calling, I was like, hey, how come hindi na niya ako tinatawagan? Not as dahil nanliligaw siya, but dahil naging close kami as in real friends first before anything else. And I think the more na hinahanap mo ang mate mo, lalong hindi darating. Darating na lang yun, huwag mo na siyang hanapin. Yes. If whatever God's plan is for you, yun na yun. Just keep accepting what He brings for you. And pray about it too, like what Rio said, kung siya talaga para sa'yo. Parang pag hinahanap mo siya, kung sino-sino tuloy, ito na yun! Ito na siya na! Talagang hinahanap ko eh. Mas mahirap talaga kung meron ka ng ibang relasyon eh. Kagaya sa akin, may first marriage ako. Mas mahirap kasi may ka-package deal ka ng 2 bata eh. Medyo mag-iisip ka kung talagang gusto mo talaga. Mas maraming to lose. Oo, may baggages ka dala, di ba? Parang, sino pang magpapakasal sa akin? Sino pang magtitiwala? Pero, Diyos talaga, God's grace talaga yan, God's love. Marami pong kababaihan ng tulad nila Arnie na matalino at successful sa karir pero nadadapa sa kanilang mga relasyon. Pakinggan po natin ang opinyon ni Dr. Lilian Wadjong. Kasi sa kultura natin, pag sinabing smart, ang iniisip natin yung mga smart, yung magaling sa math, yung magaling sa words, yung mga honor students. Pero iba-ibang klase ang smart. Merong smart na sa emotion. Ang tawag nila yung marunong siyang tumantya kung ano yung mai-inlove ba siya o hindi. Marunong siyang tumantya kung hindi mag-work up yung relationship o hindi. Ito yung mga tinatawag na emotionally smart. Ngayon, yung maraming mga babaeng sinasabi na smart, bakit ganon? Smart tapos hindi naman naka-work out ng relationship. Hindi sila yung sinasabing smart emotionally, sila yung smart intellectually as far as the cognitive is concerned. Yan po ang tinatawag natin EQ and IQ, sabi nga ni Alice, emotional quotient. So, sumasang-ayon ba kayo kay Dr. Wadjong? Hindi ko masyado narinig lahat na sinabi niya. Nakarinig ako sa isang sinabi niya eh. Yun nga, yung sinasabi niya ngayon, may mga babae, may mga tao, hindi lang babae, may mga tao na really smart pagdating sa math, sa edukasyon, sa studies nila, tataas ng grades, ganyan. Pero pagdating sa mga diskarte sa buhay, o pag na-in love, tagilid. Decision, hindi naman nakakasurvive. Hindi na sa hindi nakakasurvive, yung make the wrong choices talaga. Hindi nagagamit yung pagiging matalino nila. Correct. Meron naman talagang alam na, katulad si Ami, alam na niya na mali, pero join pa rin hindi siya. Hindi naman sa mali, yung hindi dapat. O na hindi dapat. Pero pagbibigyan pa rin. Ganun. Sige pa din, pero sandali lang, may time limit yun. At least 6 months. Hindi ba kayo nababother? Kasi minsan, di ba, pagka ganyan, syempre, lahat ng tao may opinion sa lahat ng bagay, di ba? And most of the time, hindi talaga maganda opinion nila. Parang, ano ka ba? Ang tali-talino mo. Pero tatanga-tanga pagdating sa ganyan. Ikaw, anong feeling mo? Kapag sinasabi sa'yo yun. Kasi pagka-laugh naman, wala namang matalino o hindi matalino eh. Tsaka wala namang mga you go with your emotions eh. Nobody can ever tell you na mali yan. Ikaw ang didiscoverin yun eh. Ikaw ang makakaalam niyan eh. Yes, ikaw ang kailangan umamin na mali ito. Exactly. Kasi kahit na, di ba, lalo mo nga sabihin na, ako, tatanga-tanga ka, hindi mo naman nakikita eh, kasi ganito yan. Siyempre, lalo nagtutumigas yung loob mo na parang, hindi, papanindigan ko to, pagagandahin ko to. Oo, ganun ka. Oo, yun nga. Nung sinasabi ko sa'yo nun eh, sabi ko sa'yo eh. Oo nga, hindi nga ako nakinig sa'yo, madadaka kasi eh. Ano, tatahimik ka? Natuto ka? Kailangan tatahimik pala ako. Oo, grabe. Ang hirap.
kasi. Kayo ba nakikinig kayo sa mga, katulad kami ni Janice, sinasabi ko, Janice, ganito, hindi mo ba nakikita? Kasi syempre, I can see because I'm outside. I'm not in that situation. Tapos, syempre, ako, frustrated ako. Siya, malay ba niya? Pero maganda kasi sa kanya, hindi niya in-isolate ang sarili niya. Yes. Kasi, kasi the few times na nag-usap kami. Sa'yo lang, actually. Hindi, alam mo, actually, sa akin lang. Sa'yo lang. Oo. Sa inyo, open siya. Kasi maganda yung gana na may nakakausap siya na magbibigay sa kanya ng magandang advice. Oo. Kasi kung isolated ka, marami kang iisipin talaga eh. At Tsaka marami parang kang mas mahirap discard. mag-survive. Mahirap. Wala naman, di naman siguro, I don't think na mali yung ginawa niya. Hindi nga. Pinaglaban niya yung pagmamahal niya. Siguro kung, tapos kahit ano man mangyari, hindi mo pwedeng sabihin, walang may susumbat yung lalaki sa'yo. You tried everything. Oo, talagang pinaglaban mo. Lalo na para i-save yung pamilya ninyo, di ba? Parang siya na pinag-usap. Hindi, kasi, para sa akin kasi nangyari din yan, yung kay Jay before, na yung ano niya, sayang yung pag-artista, hindi naman yung mali, yung love. Ba't niya iniwanan yung career niya o ano? Eh, for me, ano bang malay niyo kung ano yung Gusto yung happiness na sayang, ganun. Ba't niyo sinasabing sayang? Sayang, hindi niyo alam kung ano yung nararamdaman ko this time. Tapos, mas lalo palang mas masakit, kinuha na ng Diyos, kung hindi ko pala nabigay, kung ano yung dapat ko ibigay sa Kanya. So, wala akong pagsisisi sa part ko. And ay, siguro sa Kanya rin, wala siyang pagsisisi, tinry niya talaga. Actually, nung time, ang nakaka-offend lang is when people, syempre, may 4 naman akong anak, 5 akong anak, yung masaya naman ako sa mga anak ko, masaya ako sa ginagawa ko sa kanila. Nakaka-bother talaga yung sasabihin ng mga tao, alam mo, sayang yung career mo, bakit mo give up? So, ang ibig niyo sabihin, i-give up ko na lang yung mga anak ko para mag-career ako. Ganun ba yun? Diba? That was the most offensive thing na narinig ko. Eh, di ba? Parang tingin ko. Di ba si Jelly nagkaroon ka rin ng ano? Ikaw rin ang magdidesisyon. Tapos bumalik ka, di ba? Okay naman. Gusto ko actually, totoo yan. Sila Arnie po, in the end, na-realize niya na nagkamali siya. Kaya siya mismo pa ang nag-end ng relationship niya. Sa palagay niyo, tama ba yung desisyon niya? Raven. Tama. Tama yun na. Tama. Bakit? Kasi kung papatuloy niya yung ginagawa niya, na alam niya na wala nangyayari, lahat sila, kumbaga nag-aaway lang kayo, what for, di ba? Kaya ka pumapasok sa isang relationship para you can love each other and be friends also and lovers. Hindi yung parang away kayo ng away. Puputi lang yung buhok mo, wag na, di ba? Ang gulo-gulo nyo. Hanggang sa tumatanda na kayo, hindi pa rin kayo talaga namang okay. Sayang naman yun, the only one life. Okay, so bottom line is, foolish choices are not exactly foolish choices, but we make choices like that kasi bata ka, impulsive ka, feeling mo parang okay lahat ng mga bagay, parang lalo kang sinasabihan ng hindi, mas lalo mong gusto. Oo, rebelliousness. So bottom line is, I think after you've learned your lessons, you have to think, you have to pray for the things that will come after, and hope that the next choice you make will be the best one. Diba? Importante, natuto tayo, nakabangon tayo, at okay tayo. Correct? Sasakay na kita, diba? Pero alamin mo kung anong plano ng Diyos. Alamin mo kung sino yung choice niya para sa'yo at kung ano yung desire niya para sa'yo. Humihingi ka, di ba, ng, okay, I'm praying. Makinig ka naman sana sa sagot niya pag sinabi hindi yan, makinig ka rin. Kasi pray ka eh. Kaya Jelly, smart choice. Smart choice ka, Jelly. Ikaw rin, Janice. You made a smart choice already. Thank you for joining us today. Thank you for joining us today. Case study number 1, number 2. Salamat sa inyong sharing. At magbabalik ako, sis. We are sisters. We are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. Gusto naman yung araw. Tinatamaan ako. O, diba? Ano masasabi mo? Okay. Most of the time kasi, pag sinabi nating intelligent women or smart women, parati nating iniisip na sila ay perfect. They will not make any wrong decision or foolish choices. Or parang dapat lahat tama, dapat perfect. Actually, parang high nga expectation. Hindi nga naman perfect, pero kailangan, dapat alam mo na yan eh. Eh kung yung yung equation, alam mo, pero yan, hindi mo alam, grabe ka. Hindi, diba? pero kasi ganito yan. I think women are smartened by the wrong choices that they make.
It's not gender-based. I think it goes the same for para sa lalaki, para sa babae. Pareho yan. Basic yan na meron tayong basic intelligence, and I think that is survival and the ability to get up from our own troubles. Yun ang basic intelligence natin. Feeling ko hindi basic yun kasi some people will not survive. Yes, some people won't be able to eh. Kawawa naman sila. Feeling ko nasa foundation yan eh, ng pagpapalaki sa'yo. Kasama din. Paano ka makakapagbigay ng mga bagay? Let's say, paano mo malalaman kung paano mag-survive kung hindi naman itinuro sa'yo yun? Or you can see things going on, pero hindi ka naman observant o hindi mo naman pinapasok sa isip mo na ganito dapat ang gawin ko sa ganitong sitwasyon. Kasi hindi ka equipped. You also have to be equipped because you won't survive if you're not equipped with it. And you can't read that in the books. Hindi mo malalaman yan tutulong sa eskwela kasi ano yan eh, that's something you will learn from your home, from your parents, I think. So dapat pala, pag matalino ka rin kasi, ito pa isang time mo, masyado mataas ang expectation ng tao sa'yo. Na ang feeling nila, hindi ka dapat magkamali. Wala kang key. Diba? So, minsan, nagsasuffer ang buhay mo, nagsasuffer ang character mo. Naguguluhan ka eh. Naguguluhan ka. Confused. Sobra. In the end, hindi mo alam kung anong gusto mo. Kaya, huwag natin sabihin, foolish choices or bad decisions. Let's just say, those experiences, learning experiences hopefully build your character and make you a better person. And let's just hope that whatever experience comes your way, whether it may be a mistake or a foolish choice, the only way your life will ever get better is for you to accept that you made that mistake and you have to learn from it. Kasi pag hindi po tayo natuto sa nangyari sa atin, again and again wow, and again. Wow. Okay, thank you for joining us today. Masyado po kami nagmamarunong, Hindi naman masyado. Slight lang po. Salamat po. Magkita-kita po tayo dito ulit sa Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, F&H, Chloe for our eyewear, Optical Works, Adidas, Janeline Shoes, Wade Shoes, Bayo, Under the Sea Pet Shop, Salon de Manila, La Germania, 680 Home Appliances, Durastar, Mano Mano, Play and Display, JBL Home Furniture Enterprise, The Barnyard, Grand Flora, Our Home, Wayless Center and Spa, Balloon Creations, Color My Hair, and Union Square. Lahat ng hindi nagawa ng mom ko or ng parents ko when they were younger, they made sure na meron ako. Hindi mo naman sasabi sigurong foolish choice yung nangyari na yun. Kasi kung hindi ko dinaanan yun, hindi ko maipapa-advise sa mga anak ko yun ngayon. Hindi naman sa mali, yung hindi dapat. O na hindi dapat. Pero pagbibigyan pa rin. Ganun. Sige pa din, pero sandali lang, may time limit yun. Kasi kung papatuloy niya yung ginagawa niya, na alam niya na wala nangyayari, lahat sila, kumbaga nag-aaway lang kayo, what for, di ba? Kaya ka pumapasok sa isang relationship para you can love each other and be friends also and lovers. Hindi yung parang away kayo ng away. Puputi lang yung buhok mo, wag na.